Hello, magandang araw mga kababayan sa inyong lahat. So napapansin niyo ba may pagbabago dito sa sa setup? Bibili pa nga ako ng ilaw pagka nagkapera. Anyway, mga kababayan ko, so naging abala ako kanina. Actually kahapon pa inayos ko tong kapaligiran. Then kanina medyo busy din ako. Tinan niyo tong pagbabago. Isa pa. So mga kababayan ko, yan yung mga nangyaring pagbabago dito sa channel ko. Siyempre, dumadami na tayo. Nag-check ako, 12,500 12,500 na yung subscribers. Medyo mabilis, ano? Sa akin, mabilis na yan. Although na ganyan lang kaliit. 'Di ba? So mga kababayan ko, panoorin natin itong video na to na re-reactan natin. Ito ay galing kay Sir Donsky, Gash TV. So ang title ng video Hala, pare, putol ang ulo. Yun ang title nung video, no? So, tara, let's reactan na natin. Oh my God. Isa sa mga nakatakot na pangyayari sa mama ko. Bihira. Medyo anuhin mo naman ng konti. Tagalan mo naman ng konti yung... isa sa mga nakatakot na pangyayari sa mama ko nung kabataan niya. Dalawa sila ng tiya ko habang naglalakad sila. Sinundan sila ng pare na walang ulo. So sinundan daw ng pare na walang ulo. Bigyan mo ng time na makakapagbasa nitong sinulat mo dito. Kasi ang bilis Ikan minanakot sa among lungsod. So ito yung nanay ni Sir Donsky, tama ba ako? Magabian ni pag-uli. So nagkukwento yung nanay niya. Doon na tayo sa mismong si Sir Donsky na. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito naman po si Donsky Gash TV. Guys, sa ganitong senaryo, Marami nagre-request, marami nagsasabi. kaya hindi natin pwedeng palagpasin to. Matagal ko na itong inisip, guys. Matagal ko na itong pinagmuni-munihan. Yung mga ganitong senaryo, no? Na nung bata pa kasi ako, kwento na to dati ni mama na meron daw silang mga experience na ganun sa mismong kapatid niya, bali yung tita ko, na talagang Commercial pa. Yes, finally. tutuhanan nilang meron daw naglalakad sila ng dalawa at meron daw sumusunod na putol na ulong pare, hila-hila daw yung kadena, no? Hanggang nagbinata ako, nagkwento pa rin si mama ng ganong sa akin hanggang pumasok ako dito sa larangan ng YouTube at Para mameke. yung content ko. Kaya nirecall ko ni mama uli na Para mameke. Wait lang ha. Baka may magreklamo na naman bakit ganito ang itsura ng pagre-reaction video ko. Nakapatong yung video ko dito sa video ni Sir Donsky. Ganyan po talaga yung style ko kasi maraming nagre-request, maraming nagsasabi na lakihan ko daw yung video ni Donsky at sa akin. Hindi po pwede. May sarili po kasi akong style. Basta may purpose po yan kung bakit ganyan. Kasi ang goal lang naman kaya tayo nagpi-play ng video para meron tayong i-react. Hindi naman natin goal na panoorin yan 'Di ba? Kasi ang papanoorin nyo dito sa channel ko, yung dinadaldal ko. If gusto nyo naman panoorin ito ng walang interruption, sa channel ni Sir Donsky nandun. pero sabi niya delikado, no? Kaya sabi ko hindi may ito yung gusto ko, ito yung work ko, ito yung content ko. Kailangan ko ma-experience or mapatutuhanan na totoo yung mga sinabi mo na nandun nga at ma-experience ko rin yung lugar kung gaano siya ka-creepy, no?
Kaya guys, Sobrang creepy. supporters ko dyan, no, ito na, pasukin natin yung sinasabi ni Mama na naka-experience na hula ng kakaibang mga pangyayari na yan, no? Marami silang mga kwento si Mama nung araw pa. May mga creepy pang mga kwento na mga punong kawayan na gumaganon. Minimino daw sila kung sa baga sa Bisaya tawag kasi mino guys, mino. Bang inaabat sila, ganon. Kaya abangan nyo yung exploration. Haba na intro ni Sir Donsky. Nagdadalaga pa lang si Mama, no? Pinuntahan niya na to. Oh. Sir Donsky, paulit-ulit na lang tayo eh. Alam na namin na bata pa yung mama mo, kinuwento na. Ako, phobia dun. Di ba? Paulit-ulit na lang yung tara na. Ako naman ay nasa panggulang na kaya pupuntahan ko ang lugar na to. Nagets na namin yung matandaan nyo, pag mag-i-intro kayo, nagets na namin yung gist ng kinikwento mo. So mag-move on na tayo. Yun. Bundok nga lang ako, hindi ko wari at hindi ko ma-explain kung anong nasa puso ko ngayon kasi pupunta ako ngayon oras na to guys. Kaya samahan nyo ako sa exploration na to. Hoping tayo na meron tayong makitang kakaiba or hoping tayo na talaga sa sarili ko o ini-expect ko na meron talagang mga ganong sinabi. Oo, expect mo talaga yan. May kasama ka na eh. Yun lang masasabi ko sa inyo guys. Yan. Akala mo na talagang seryoso yung ano niya, no? Eh mamimeke ka lang naman pagdating mo doon. Yan, ano pang inantay nyo guys. Tara, samahan nyo ako. At sa mga nanawagan po ko guys, sa lahat po mga bago pa dyan nakapanood sa channel. Ay, nako. Guys, subscribe naman kayo sa subscribe na ka kay Sir Donsky. Yung mga bashers ay nagsasabi na easy lang naman yan. Ito ganyan. Hindi nila alam guys na bumabiyahe tayo ng malayo. Wala kami pakialam. Yung binabash ba sa'yo, yung pag-travel mo papunta dyan? Yun ba yung binabash sa'yo? May nang bash ba sa'yo na easy lang yung ginagawa mo? Wala naman nagsasabi ng ganun eh. Ang sinasabi, peke yung ginagawa nyo. Huwag kang magdrama dyan na parang ang kinikriticize sa'yo yung pagpunta mo dyan. Wala naman kikriticize sa'yo ng pagpunta mo dyan eh. Ang sinasabi, peke yung video mo. May sinasabi bang easy lang yung ginagawa mo? Mahirap yung ginagawa mo. Kaya lang peke. Yun ang punto doon. Kung alam mo na magpapaawa. Kahit na naghirap ka pang pumunta dyan, kung mamimeke ka rin lang ng video mo, peke pa rin. Kahit pa sabi mong nagpakahirap kang pumunta sa buwan, doon ka mag-vlog sa buwan, kung mamimeke ka rin lang naman ng video mo, peke pa rin. Pwede ba? Huwag na tayo mag-ululan dito na malayo ang ano. Kawawa naman malayo. Gusto mo ba padalhan ka ng pampagasolina? Pagsalita to, akala mo naman. Ang sabi ng lola ko, malayo pa ang pinupuntahan. Lul. Lang naman yan. Ganito ganyan. Hindi nila alam guys na bumabiyahe tayo ng malayo. Tulad nito, andito tayo sa EDS ng Mindanao. I mean, anong connect nung pagbiyahe mo ng malayo sa pagiging peke ng video? Pwede nyo ba may explain sa akin yon? Kahit mga tagahanga ni Donsky, may explain nyo ba sa akin yung kinalaman ng pagiging malayo ng pinuntahan niya do sa pagiging peke ng video? Tapos may magsasabi pa dyan, hayaan mo na lang wag mo nang pakialaman. Nasa public eh. Ikaw nga nakikialam sa reaction ko dito eh. Hindi naman kita pinipigilan eh. Ba't ako hindi pwede? Araw-araw na lang may nababasa akong comment na hayaan mo na lang hayaan mo na lang. Kainis? Lugar to ni Mama dati. At yun, yung mga nakaka-appreciate nito talagang yung tulad ko lang din na bumabiyahe ng mga kawawa. Kawewe naman. Pag-support sa akin at sa lahat ng mga bago pa lang dyan, please guys, subscribe Donsky Gas TV. Please, malaking bagay na po sa akin. Subscribe lang daw, malaking bagay na yun ha. Bakit secret? Oy, may kumanta sa akin ha. Nakasamahan mo ha. Kinanta ka na peke talaga yung ginagawa mo. Darating ang time, Donsky, pag nagkaharap-harap tayo, isasabog ko sa pagmumukha mo lahat ng kapekean na ginagawa mo.
magkaroon lang ng isang pagkakataon na harapin mo ko ng live, sisiguraduhin ko sa'yo, bulgar na ang pagiging peke mo. Kaya nga sinasabi ko sa'yo wala namang problema kasi dyan kung ang gagawin mo, sasabihin for entertainment lamang. Pero kung ipagpipilitan mo na totoo yung ginagawa mo, bahala ka. Basta ako, sasabihin ko, peke yung ginagawa mo. Ito na yung lugar ng mama ko nung araw, nung kadalagahan pa niya. Kasama niya yung kapatid niya. Balitsahin ko na yan. Talagang pinanindigan ni mama na mayroon daw sumusunod sa kanilang pare na putol ulo. Ang kwento nila dito guys, kung araw daw, pagka inabutan sila ng gabi, talagang napaka-creepy na dito. At yung mga kaanak daw nila, pinipigilan sila na dito ka na lang matulog, dito na lang kayo matulog. Pero talagang uuwi. Talagang uuwi sila gawa nung ang dahilan. Ito ng kawayan guys. Mayroon daw ditong paring putol ulo na gumagala. Suot daw ng sutana guys. Ito na nga, kawayan na to guys. Nagsusuot daw ng sutana, putol ulo at hila-hila yung kadina, no? Ito at pinagtataka ko, no? Ang sinasabi kasi ni Sir Ed Calawag sa yung nagsama kaming dalawa ni Sir Ed Calawag. Ang multo daw, ito ayon kay Sir Ed Calawag, ang multo daw, magpapakita iya sa lugar kung meron siyang imprints doon. Meaning, halimbawa, may nangyari siya doon. Hindi siya pwede magpakita sa lugar nang wala siyang kinalaman doon. Yung, let's say, halimbawa, no? Ito sabi lang naman nito ni Sir Ed Calawag. Halimbawa, namatay ka sa Malabon. Then, biglang magpapakita ka sa Baguio. Hindi pwede. Doon ka dapat kung saan ka may imprints. Yan ang sabi ni Sir Ed Calawag. So, kung gagamitin ko yung sinabi ni Sir Ed Calawag, pupunta tayo dito sa lugar na to kung saan nandiyan si Donsky. 'Di ba? Pare 'yung nagpapakita men Actually, hindi ko alam kung paano niyo nalaman pare 'yun ipugot ang ulo. Well, let's say pare na nga sa di malamang dahilan nalaman niyo na pare 'yung nagpapakita diyan sa lugar na 'yan. Anong kinalaman ng pare diyan sa gubat? Nagmimisa ba siya sa gubat dati? Pwede, no? Halimbawa, may lumang simbahan diyan na wala na ngayon, pwede. O yung pagiging pugot niya, maaaring halimbawa, binihag siya ng mga Hapon at diyan siya dinala at diyan siya pinatay, pwede. Diba? Kaya lang, kung hindi mo mabibigyan ng background story ang lugar na yan, kung bakit may nagpapakita diyan na pare, para maintindihan namin na let's say yan ay dating kumbento, may kumbento sa gubat, 'di ba? Mahirap paniwalaan. Ang kawayan yan. Ito puno rin to ng kawayan. So alis to lang tayo kasi pagpunta natin dito, talaga pati yung mga residente dito ay talagang sinasabi din nila na bihira lang dumadaan daw dito. Bakit ano bang daan yan? Bakit bihira dumadaan dyan? Commercial ulit. Jollibee, atinan lang hap, sarap. Hindi masarap ang chicken ng Jollibee pagka pagka lumamig na. Talaga namang napakamasukal na.
Meron ka dito. Meron So daan. boring. Ito na yung kawayan. So boring. The video. So boring the video. Nagpapatagal lang to si Sir Donsky. Pakita na! Dami pang ano eh. Actually, binigay na sa akin ni Olivia yung ano. Hi, shoutout Olivia. Kamusta ka na? So, ang Binigay sa akin ni Olivia yung timestamp nito eh. talagang, ano no, Ay, naku. bali nag-research na tayo sa area. Oh, anong na-research sa area? Ano yung na-research mo sa area? Sabi mo? Bali nag-research na tayo sa area. At talagang, Oh. meron natin yung, ano natin. Wala, hindi niya na sinabi kung ano yung na-research niya doon sa area. Nag-research lang tayo sa area at Oh. lang tayo sa area. Talagang Oh. creepy dito, no? Ano yung ni-research mo? Dito, sabi talaga niya, pag oras na ng gabi, wala na talagang dumadaan dito. Pero daanan talaga. Paano research yon? Dapat ni-research mo kung ano yung history niyan. Ano yung pinanggalingan, I mean, ano ba nangyari dyan sa lugar na yan, yung mga ganong bagay. Hindi yung... Papunta doon, may kabahayan na doon. Mga 1 kilometro? Or hindi pa. Pawis na si Donsky. May mangyayari na ba? Kaya hinarap mo na sa mukha mo yung camera. Ito guys, kung saan tinakatayo ang pangalan dito daw mismo na may sumusunod sa kanila ng araw na Ay, nako. putol na ulo. Tagal. Pero ang babaw nito guys, itong ibabaw dito, meron daw ano dyan, merong bahay dyan, tapos doon sa kabilang bundok, burol, meron ding kubo, ano? Uy, punso ah. Na may duwende. May punso guys, oh. Huh. 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 May punso dito. Doon na nga tayo sa mismong ano na tayo. Yung sinasabi na pare, 17 minutes. So boring na eh. O commercial pa. Oh my God, daming isda. Ano? Excuse me, nasa mid ako. May mga isda guys, tignan nyo. Anong kinalaman ng isda sa ano wala kaming pakialam sa isda. Diyos ko naman. Pati din mo kung gano'n ka-OA, pati isda na, oh my God, may isda. Oh my God. Oh my God, may isda. Oh my God. Shit, boring. So, yan na yun. Yan na yung pare na yan. Ito ha, naturo mo na yan, men eh. Tinuro niya na, wata mo. Oh, tinuro mo na, ibig sabihin aware ka. O bakit hindi mo pinansin nung tinuro mo na? Kunyari hindi niya napansin ano, pero tinuro niya na. Ano ba Donsky? Ano ba? Gaguhan time. Yun na ba yun? Nakita mo na eh, bakit hindi mo pinuntahan? Tinuro mo pa nga eh. Ano ba? Nag-iisip siya, no? Nag-iisip siya kung paano niya aanuhin.
May planted na puti. Yun na ba yung pare mo? Bihira naman, Donski. Ay, nako. This is stupid. Wala na, nakita namin eh. Ano ba? Kunyari, hindi mo pa nakita. Wala siya maisabi, oh. Wala siya masabi, di ba? Ibig sabihin, nag-iisip siya ng kung paano niya didiscard yan. Wala. Yung mga wala. Peke. Just imagine, nakita, tinuro niya na, ano, hindi niya pa pinuntahan. No? Bihira. This is bullshit. Wala. Ano pa mangyayari dito sa dulo? Nakita niya na, ano, hindi niya man lang pinansin, hindi na siya nakapagsalita nung nakita niya na. May nararamdaman ako sa paligid. Wala, nakita mo na, drama ka na naman eh. Tinuro mo pa nga eh. Kasi nga naman, nag-agaw sa isip ni Donski siguro kung ang gagawin niya ba ay magpapanggap na lang siyang hindi niya nakita. Para kunyari, na-capture lang sa video, pero obviously nakita niya, tinuro niya, di ba? Bullshit. So ayun guys, may nararamdaman ako sa paligid ko. Wala, may nakita ka na nga eh. Talagang may presensya dito. Wala. Namungo. Wala. Ay, nako. Wala. Itong lugar na to guys, talagang kahit ako tanungin nyo, naniniwala ako na kasi mama ko na yung nagkwento Wala. na talaga ang lugar na to ay meron talaga nangyayari dito guys. Wala. Isipin nyo guys, Hindi, puro kwento mo lang yan eh. May nakita na nga kanina, tinuro mo na, hindi mo pa pinuntahan eh. Kwento mo lang yan. Hindi ako papayag nun. Kwento lang yan eh. Wala. Mga style mo na yan. Lumang style mo na yan. Ganyan. Yung pag-ganyan-ganyan ang mukha mo. Woo! Woo! may usok na naman. Woo! Woo! Wala. Hanggang matapos yan, oh. Kagaling yung usok na yan. Oh my God ka eh. Wala yan. Wala. Hindi, wala. Pinipilit mo na lang yan. May usok na naman. Wala. Pinipilit mo na lang yan. Tapos bigla maggaganyan ka na naman ng sound mo. Yung wala. Gas-gas na yung style mo. Dumadating kasi ang time na nakakapa na yung style yung mga peke eh. Di ba? Kaya hindi nakapanipaniwala. Wala na. Fake. So hanggang matapos, ganun lang yon. O commercial pa uli. So yun guys, no, yan lang ang ano natin, yung mga kumalabog at yung ano, yung Ano? Gubat kalabog? Gubat may kumakalabog? Kumakalabog? Ah, ito, may nag ano dito, may nag-comment sa akin, nakita ko yung comment to. Ito si Sushi Pirate. Ang sabi ni Sushi Pirate, naalala ko, I only watched Donski for 2 years. I think he's lying about his age. 2 years ago, I remember habang nagwo-walk siya sa sementeryo, he announced that he's 35 years old. Tapos, the year after that,
may nagtanong sa kanya ulit. And he said 38 years old. Tinanong ko mga pinsan ko, mukhang 38 ba yung mukha niya? They said no. He looks more older. I'm 43 years old. I still look young. Eh ano yun? Humakbang yung edad mo in a matter of 2 years? Lol, anyway, nahanap ko yung channel mo recently kasi napapanood ko yung mga ghost hunters na binibigkas mo. At hindi talaga ako naniniwala sa kanila, pati yung duwende ni Ghost Hunter 88 at Baby Samar. Na-turn off ako. Yung isisend daw nila yung langis na nireto ni Linyo. Isip ko, sigurado ka? Isisend mo? Nasa USA ako? I like the way you think and analyze yung videos nila. I subscribe. Nasa US oy, nagbebenta daw ng ano si 88. Ng langis na inano ni Linyo. Tama, katarantaduhan na itong mga to. Pinagkakakitaan yung duwende niya. Soon, di ba? Re-reaction ko yan si 88. Yung fog na sumalubong sa... Naku! Kanina usok, ngayon fog na. Siguro alam mo naman pagkakaiba ng fog sa usok, di ba? Lo naman, tamo. Fog, pero ang usok. Tamo. Lo. Napaka-OA talaga nito. Gumaganon-ganon lang para... Alam mo, Donsky, sa dinami-dami ng video na napapanood, ganyan lagi style mo yung, pati sa mga thumbnail niya. Ganito yung itsura ni Donsky sa thumbnail niya, oh. Tinan niyo ako. Sabi ganun. Bullshit. Nabibilib kayo doon sa transition ko, no? Wala. Aso lang yun eh. Wala yun. Wala. Hanggang matapos talaga itong ano, binubola lang kayo nito ni Donsky. Hanggang matapos yung video niya, wala namang nangyayari, mga men. Wala. Katarantaduhan time. Ay, nako. Tigil mo na yan, Donsky. Ay, nako. Sa lahat pala mga nagtatanong dyan, alas 10 pa lang ngayon ang oras guys, alas 10 ng gabi. Wala naman nagtatanong men eh. Siguro, ipaparto ko to, madaling araw, no? So magtatapos ka na nyan. So doon saan na may magpapakita na bang totoong ano, pare? May nakita ako dito ng liwanag guys. Wala. Daldal mo lang yan eh. Kadalasan yan, katulad nila 88, no? Kadalasan yan, daldal lang nila yung re-relayan ng mga nanonood. Kapag sinabi ni Donsky na may nakikita siya na maliwanag, yung mga audience niya, kailangan isipin, meron talagang maliwanag dyan. Pero in reality, daldal lang talaga ni Donsky. So balikan ko to ng madaling araw guys, no? Kasi ngayon, may aso ako naririnig. Yun yung ano sa babaw to, may bahay dyan. Ano ngayon? Tumatahol sa atin, gawa ng ilaw. Asan dyan? Ano naman ang ginaganyan-ganyan mo? Wala yan! Dahon lang yan eh. Naniniwala ba kayong ano yan? Titingnan nga, gagawa pa nga ako ng isang scene dito na naka-zoom yung video. Diba? Ayusin ko lang wait lang So dito sa titingnan natin to tong zoom natin. Wala naman yan men eh. Ano ba yan? Wala yan eh. Nagkorte lang sigurong no? Nagkorte lang na ito ay ilong, ito yung mata. Pero wala yan. Dahon yan Dahon yan. Huwag mo kaming ululin, please lang. Nagre-reflect siguro dun sa taas, no? Kaya siguro babalik ako dito ng madaling araw. Hindi nga nagbabago yung nasa background mo eh. Yeah, guys, maraming salamat sa inyo guys at lisanin na natin. Tara, lisanin na natin dahil tapos na. Ang bihira. Ay, nako. So, mga kababayan ko, yun lang naman po yung ating re-reaction.
Okay ba tong bagong setup ko? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.